Now, napaka-importante ng message sa gabi ito. May silang ito, short, but it will reveal a lot about us. It will reveal a lot. Are you ready? Are you ready tonight? Amen, amen. Our choices, reveals what is important to us. At nais ko pong i-comment kayo, i-affirm yung inyong pagmamahal sa Panginoon. You are here tonight because God is important to you. Amen? Salamat sa Panginoon. Our choices reveals our character, who we are, kung sino tayo. It reveals our values in life. Ano yung ating pinapahalagahan sa buhay. Nabubuhay tayo sa panahon that we are confronted with many choices in life. Kahapon may kausap ako, sinisiran ko, sabi niya hindi na makapag-attend at may pangarap siya. Dati nakapag-attend po ko, hindi na makapag-attend. Binabantay na akong mga bata, sabi niya. Meron tayong mga services, sabi ko, 6:30, umaga, di ba, hanggang gabi. Sabi ko, piliin mong maging malapit sa Panginoon. Gaano ka bang kainit katulad ng baga? Pag ito'y nilayo mo, inalis mo doon sa baga mismo, you will become a dying ember. Gaano ka bang kainit, manlalamig ka. At muli kang ihigupin, ihilain ng tukso, ng kasalanan, hanggang sa mapalayo ka na. Huwag kang mangarap na hindi mo kasama ang Diyos. Maraming nangarap na wala ang Diyos sa buhay nila, sa pangarap nila. Napahamak ang buhay nila. Itong natuklasan ko, the level of our experience with God depends on our choices. Parang si John the Beloved. Bakit siyang palaging nakahilig sa dibdib ni Jesus? Palagi siyang palaging close na close kay Jesus. Bakit tinawag siyang whom Jesus loved? Sapagkat pinili niya ang maging malapit kay Jesus. Kaya nasa atin po ngayon, kung tayo revive, kung tayo pospose ng anointing, kung tayo ginagamit ng Panginoon, nasa level yan ng ating desire, ng ating commitment. It depends on our decision to choose His presence more than anything the world can offer. Maraming special offer ang kaaway sa atin. Not every opportunity is from God. Hindi lahat na maganda ay sa Diyos. Mamaya makikita natin yan. Hindi lahat ng opportunity ay sa Panginoon. Mag-o-offer ang kaaway at sasabihin pa niya sa iyo, and wait, there is more. Kasi it's after your soul, it's after your relationship with God. Kaya, mamili tayo ng tama. Pagbutihin natin ang ating mga pagpili. Now, God has already made a decision to choose us. Tayo ngayong pinaka-pinili. Even before we were born, before the creation of the world, the universe, sabi ng Ephesians 1:4, God has already chosen us. Alam po, meron basang pinili ang Diyos, pero mukhang napasubo siya. At parang gusto niyang subuko. Buksan natin mga Bible sa Exodus 33. This is a short story about the Israelites and it shows their spirituality. Now, sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moses, umalis ka sa lugar na ito, kasama ang mamamayang inilabas mo sa Ehipto. Yung tono ng salita ni God dito parang may hugot. Dati akong naglabas, sabi niya.
Ngayon si Moses nang naglabas. At pumunta kayo sa lupaing pinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanila noon na ibibigay ko ang mga lupa ito sa kanilang mga salin lahi. Verse 2. Pauunahin ko ang anghel ko sa inyo at itataboy ko ang mga kanineo. Ito yung mga kaaway nila. They are at rest to their safety, no, to their family. And then pinangako ni God yung kanyang angel sa kanila. Ito mga Amoreo, Heteo, Perizeo, Hiveo at Jebuseo. Now verse 3, sa lugar na yon, sabi niya, yung mga nasa promised land, kayo lang ang pupunta roon sa maganda at masaganang lupain. Hindi ko kayo sasamahan dahil matigas ang mga ulo ninyo at baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan. Kasi itong medyo parang nilalabas ni God ang kanyang sama ng loob. Para sinasabi niya, kung sasamahan ko kayo, baka ano pang magawa ko sa inyo. Minsan naiisip ko ito yung may mga magulang ko minsan, di ba? Napipikon sa mga anak. So itong si God dito, nasubok siya sa mga pinili niya. Disappointed siya rito sa mga pinili niya. Sana huwag siyang ma-disappoint sa atin. Amen? At alam ko naman hindi, kasi we are in Christ. Iba ito Old Covenant sa New Covenant. Now, verse 4, nang marinig ng mga tao ang masakit na salitang ito, masasakit na salita, labis silang nalungkot at hindi nila isunuot ang kanilang mga alahas. Hindi na nag-makeup, hindi na sila nagsuot ng magagandang alahas. Parang nawalan sila ng gana ng marinig yun. Parang nawalan sila ng buhay. And then sabi riyan, verse 5, sapagkat iniutos ng Panginoon kay Moses na sabihin to sa mga Israelita, napakatigas ng ulo ninyo. Kung sasamahan ko kayo, kahit na sa sandaling panahon lang, baka mapatay ko pa kayo. Ngayon, hubarin ninyo ang mga alahas ninyo hanggang sa makapag-desisyon ako kung ano ang gagawin ko sa inyo. Ano kayong koneksyon ng alahas? Bakit pinuhubad? You see, gusto ni God na hindi tayo attached kung ano ang nasa atin. Yung parang security blanket natin, parang kaligayahan natin. O alis nyo yan para ma-realize nila ano ang importante. Kumisan kasi nakadikit tayo sa mga bagay na yan, yung magandang bahay, magandang sasakyan, yung mga pangarap natin, parang yan na. And you feel na hindi na importante ang Diyos, hindi mo na kailangan. Ay, may gadget ka na, may mga ganyan ka ng gamit. May mga panahon, itatabi natin yan. At may mga panahon, ahalis si God dyan. Sino sa inyo nakakaranas ng kasama kayo sa brownout? Kami lang po ata. Every day, alas 10 hanggang alas 12. Alas 10 ba, Pastor Carmela? Alas 9 hanggang alas 12 na lampas. Mas mahirap ang mainit kaysa umuulan. Ngayon, nag-a-adjust tayo sa school natin doon kasi napupuyat ang mga tao. Sobrang init. Sa alip na 7 ang school, gagawing 8. Gagawing anong oras? 8 o'clock. Kasi po, nakikiusap ang ibang mga magulang sa nangyayari. No? Ako, dito, nakikita ko lang sa tribulation, walang internet, wala lahat. Actually ngayon, parang nararamdaman natin, di ba? Actually, talagang ipaparanas ni God yung mga bagay niya in the last days. Para makita natin ano ang importante at mahalaga sa buhay. Amen? Yung palumiti sa buhay, pampaganda sa buhay.
Dahil hindi naman sadista ang Diyos eh. Pero gusto tayong tulungang magdesisyon ng tama. Imagine sa sobrang tigas ng ulo nila, gusto silang patayin. Sabi niya, hindi ko alam magagawin sa inyo, hindi ko makapag-desisyon. Mismo si God parang na-stress na dito at na-confuse sa kanila. The way they act, the way they behave, sa kabila ng mga milagrong nakita. Ito ang nakita ko. At natukosan dito. Ang magpapabago sa tao, hindi milagro. Ang daming milagro nakita sa Egypt. Diba? Hindi lang milagro na sa Egypt, kundi dagat na pula na hati. And everyday may miracle sa kanila, umuulan ng mana. Pagkain ng angel. At hindi lang yun, pinapayungan sila ng cloud, yung ulap ng Panginoon para wag sila masaktan ng sikat ng araw. Yung ibon ko kanina, nasaktan sa sikat ng araw. Ang ganda ng ibon ko, namatayo sa ibon. Sa sobrang init. At sa gabi naman, yung pillar of fire by day to protect them. Milagro yun. But it did not change them a bit. Hindi man sila nabago. Kaya wag niyo sabihin, wag niyo maniwala sa mga barko. Ay, pag bumuhay ka ng patay, paniniwala na ako sa Diyos mo. Nakaka-challenge, di ba? Akala natin, makita ko lang ito, gawin mo lang ito, Lord, susunod na ako. Lahat ng gusto ng ginawa nila, sumunod ba? Nalito nga si God dito, hindi na alam ang gagawin. Now, kung babalikan natin ang Exodus chapter 19, Exodus chapter 19, kung babasahin yung buo yan, ang chapter 19, it reveals to us the ultimate purpose of God, why He brought them out of Egypt. The ultimate purpose of God is not miracle, is not promised land, but the ultimate purpose of God, why He brought them out of Egypt, to bring them to Himself. Bonus lang yung promise lang. Pero ang gusto talaga ng Panginoon sa atin, dalhin tayo sa Kanyang sarili. Sabi nga sa verse 4, it tells us that, sabi diyan, you yourselves have seen what I did to Egypt, sabi ni Yahweh, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Pero kung babasa niyo yung buong chapter 19, Moses, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos, ayaw namin. Ayaw namin siyang ma-encounter. Ayaw namin, ikaw na lang makipag-usap, natatakot kami. Pag uwi niyo sa bahay, basahin niyo ang buong chapter 19. Nga po, ang gusto kong message na share sa inyo, a short message, is about making the right choice. Choosing God. Choosing God's presence. Sila ang pinipili, iniisip yung cucumber, pipino, karne sa Egypt. Ang sabi kay Moses, Moses, kaya mo ba kami dinala sa ilang kasi wala ng libingan sa Egypt? Walang pipino, sabi, walang karne. So binigay naman di God ng lahat ng gusto, pati pugo, lahat karne. Binigay lahat. Sabi niya, ibalik mo lang ako sa Egypt. They missed the point. Asan yung promised land? They missed the point. What profits a man if he gains the whole world, but suffer the loss of his soul? And many Christians today are missing the point. Akala yung pangako, akala yung buhay maganda. Kaya pag may dumating na pagsubok, nagbabackslide ka agad para mga Israelites. Lord, asan ang pangako mong magandang buhay, mga pangako mo? Meron nga pong isang lumapit sa akin noon, sabi niya, Pastor, hindi naman pala totoo yung seek ye first, yung Matthew 6:33. Bakit po sinabi yan? Para sa kanya, inuna na yung kaharian ng Diyos. Kasi nabasted daw yung gusto, hindi sinagot. Galit na galit. Nag-backslide. Hindi raw totoo yung Matthew 6:33. It's missing the point. Amen? Na kung ating papansinin sa ating binasa kanina sa Exodus 33, ang ganda ng pangako ni God. Yung ating binasa kanina,
Meron siyang dalawang importante pinangako dyan na okay naman, hindi masama. Ano yung pinangako niya dyan? Yung protection. Ang anghel ko, sabi niya, sasamahan kayo. Di ba kailangan natin yung huwag tayong mamatay, huwag tayong maksidente, huwag tayong mapahamak. Di ba? So maganda yun. God's protection. At hindi lang God's protection, God's provision. Provision. Ano yun? Yung promised land. Land will milk and honey. Di ba yan ang ating nagpipray? Nagpipray ng provision, ng healing, ng milagro. At walang masama doon. Pero nakakalungkot, sabi niya, hindi ko kayo sasamahan. Ang anghel ko na lang. Marami mga tao, pipiliin yung protection at provision kahit hindi kasama si God. Siguro kung sa sitwasyon ito, okay naman, sige God, meron na mga angel. Mga kapatid, huwag tayong maging bababaw. Wow, nakakamanghang makakita ka ng angel. Pero hindi yun ang ating pinaka-ultimate na gusto. Amen? Yung makakita lang ng supernatural. Hindi rin na yung prosperity. Kamukha sa pinangako dyan. Na sabi niya, dadalhin ko kayo sa lupain na pinangako ko sa inyong mga ninuno. Sagana sa lahat ng bagay. But I will not go with you. Tayo kaya, what will be our decision? Siguro, sige, okay na. Total, kumakain tayo, masaya ang buhay, masarap. Kahit wala ang Diyos. Kaya nga, our choices reveals our values. What's important to us. It reveals our spirituality. Who we are. Alam po itong message na ito, napakaisilang, but napakahalaga sapagkat we are in the last days. And I hope, especially mga nasa online, bawat isa, let us choose God. Let us choose His presence. Kaya si Moses, nangamba siya. Nag-alala siya ng marinig yun. Kaya sabi sa may verse 15, sabi riyan, sinabi ni Moses, verse 15, sinabi ni Moses sa kanya kay Yahweh, kung hindi po nyo kami sasamahan, huwag nyo po kaming paalisin sa lugar nito. Okay lang po na hindi ko makarating ng promise land. Okay lang, walang angel na manguna sa amin. Pero basta kasama ka namin. Ngayon, kung hindi mo kami sasamahan, Lord, matay na kami, Kenny. Mamatay na lang kami dito. Dito na lang kami. Grabing pagpili yun. Parang kung din yun eh. Anong pakiramdam ng babae na nililigawan mo, mahal mo? Diba yung tatalikuran mo lahat para lang sa kanya. Alam po yung galit ni God dito, biglang yung kanyang frustration and disappointments to His people because of Moses' statement, biglang kumalma ang Diyos. Mga parents, mga magulang, mga pastor, mga leaders, kuminsan yung mga tao, they are so caught up in the world. Hindi sila makapag-desisyon ng tama. Mga parents, mga magulang, mga pastors, mga leaders, huwag nating hayaan ang taong gumawa ng desisyon. Bilang mga leader, tayo ang gagawa ng desisyon. Kasi papayag na sila eh. But Moses realized something is wrong, something is missing. Anong kwenta ng prosperity, ng protection kung wala yung presence? Amen? Kanina may pinapanood po ako na isang malaking church, the first mega church, Akron Baptist Church sa Amerika. Nakita ni Pastor Carmela kanina. The glory has departed. Wala na, sarado na. Nandun yung mga recordings. No? Ang ganda ng ministry. Meron sa bus ministry. From ilang tao lang sila, naging 500 to 4,000, naging mega church. Pero yung lugar, wala na. Nakakatakot to, sabi ko. Wala ng pastor, walang mag-a-attend. Basta kang mga salamin.
Meron silang pinakamalaking Sunday school, 4,000 na nag-a-attend. 4,000 sa Sunday school pa lang. I-research nyo, nasa YouTube, panoorin nyo. Pero bakit nagkaganon? Then research ko, isang dahilan, yung kalang anak na drugs, naging addict at naging sugarol. At yung pera ng church nagagamit na doon. Nakakatakot. Hanggang sa nasara na. Yes, prosperous, matagumpay. Pero gaano nga tagumpay pag wala yung presence, mamamatay. Pahalagahan natin ang presensya ng Diyos. Piliin natin ang presensya ng Diyos kaysa prosperity, kaysa protection, kaysa sa ating own safety. Amen. In-offer ni God yung safety, protection. My angels will go before you. I will bring you to the promised land. Yung mga Jebusite, sabi niya, yung mga lahat ng may heights, Hittites, Jebusites, parasites, termites, lahat ng yan. Tataboy ko, sabi niya, hindi na kayo mahihirapan. My angel will go before you. But Moses realized something is missing. Something is wrong about this offer. Actually, tinetest lang sila ni God. At marami na tetest. Pag Sunday, wala. Kasi may pupuntahan daw mahalaga. Ayaw ko mo makapalikit ang damdamin. Pero panahon na, last days na, piliin mo si God. Amen? Piliin mo yung presence niya. Meron ba bang mas mahalaga kaysa sa Diyos? Piliin mong pumunta sa church. Piliin mo siyang paglingkuran. Mahalagang dealing po ito, Pastor. Well po ito, a big transaction. Yun nga Bisan, the enemy will offer you something big. And it will look like God is small. Sa laki ng offer. Parang mahirap ang sinasabi ko, no? Bisan kasi ginagamitan natin ng naintindihan ni God. Naunawaan ni God. At kuminsan doon tayo nasusubok. Pag sinasabing naiintindihan naman ni Lord, nasaan sa Bible yun? Hindi niya sinabing naiintindihan ko yan, kung ano yung gusto niya gawin natin. What pleases God. Ngayon, if that thing pleases God, go on. If that thing will honor Him and glorify God, go on. Amen? But if not, pag hindi. Kaya sabi niya sa verse 16, dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi nyo kami sasamahan? At paano po nila malalaman na special kaming mga mamamayan kaysa ibang mamamayan sa mundo? What makes them distinguished, special, and unique is God's presence. That God is with them personally. Ito ang sikreto ni Joseph. Walang dala-dala si Joseph, pero anong dala-dala niya? Diyos. Everywhere he go, because God was with him. Ano man ang gawin ni Jacob, nagpa-prosper, wala siyang dala, binenta, alipin. Anong resulta ng buhay niya? Hindi lang siya naging katiwala ni Potiphar. Hindi lang siya naging warden. Eventually, naging second in command. Why? Ano yun? God was with Joseph. Alam yun ni Moses. Ipangako mo ng mundo ang lahat-lahat. Pero wala ang presensya ng Diyos, kawawa ka pa rin. Amen. Sabi nga sa NIV, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us?
What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Kaya yung mga Hudyo ngayon, because God was with them, yung mga Israelites, at yan din ang ating pagkakaiba. Make the right choice. Choose God's presence. Kahit gaano kagandang opportunity, pag ilalayo ka kay Jesus Christ, why? Sa pupuntahan mo ba yan, pwede kang samahan ni Jesus o sasabihin mo kay Lord, Lord, dito ka muna, kasi hindi ka para ito, para sa akin lang ito. May mga kumisan, pinupuntahan tayo na, Lord, hindi ka bagay dito, pwede ako dito. Mga kapatid, ang nagbe-bless sa atin ay si God. Although sa ating binasa yung pangako, sa mismo nanggaling yung pangako, yung protection and prosperity, and yet tinanggahan ni Moses. We want your presence. We want your presence. Moses doesn't care about God's promise of protection, provision, or prosperity. He wants God Himself. He wants His presence. Idalangin natin maging ganun tayo. Yung bang dahil gusto mo siyang sambahin, makakalimutan mo mag-almusal, makakalimutan mo matulog. Dahil talagang, parang si Moses, yung 40 days and 40 nights, hindi na malay, lumipas na pala. At wala siyang kalmalay-malay, nagdininig ang kanyang mga mukha. Hindi yung mga tao nagigilty. Moses, takpan mo ang mukha mo, nagdiliwanag. Nagigilty. Dapat ma-experience din nila yun. Kaya lang ayaw nila. Ikaw na lang, Moses, ang kamuusap sa Diyos. Maganda pong humingi ng prayer request, pero tayo mismo dapat pupunta sa presence at tayo ang mag-request. Amen? Huwag natin iasa yung ating espiritualidad. Huwag kayong pa-proxy. Huwag nyo iasa yung prayer nyo, yung relationship nyo sa mga tao, sa aming mga pastor. Kayo mismo, i-encounter natin ang Panginoon. Maranasan natin siya sa buhay natin. Mag-iiwan ako ng tatlong bagay lang na pinagbubulay-bulayan ko na maaaring kayo may madagdag dito na mas maganda pa. Now, choosing God's presence implies, number one, you value your relationship with God more than material things or even more than your own life. Lord, we don't want the protection of angel. We don't want that promised land. Dito na lang kami kung hindi mo sasamahan. Ganun pinahalagahan ni Moses ang relasyon niya sa Diyos. Higit sa prosperity, higit sa protection. Dito na lang kami, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan. Alam po, mayroon pang parating, mas higit pa sa COVID na binabagay sa Bible, pestilences. Papipigil na naman ba tayo? Pahadlang na naman ba tayo? Bisya, mahirap ang buhay. Kailangan maging practical ka. Alam po, ito yung pinaka-practical. Yung piliin mo ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa na gustong iwan sa inyo, yung genuine experience with God. Ang taong nakaranas ng presensya ng Diyos, hindi na ito bibitaw sa Kanya, sa Diyos. Si Moses kasi, meron siyang experience. Kaya ayaw niyang bitawan ito. Alam mo, mahirap pagtiwalaan ang hindi mo kilala. Mahirap mong pagtiwalaan ang hindi mo naranasan. Si Moses, kilala niya ang Diyos. Naranasan niya yung presensya na encounter niya. Kaya alam niya kung anong ibig sabihin kasama ang Diyos. Pero kung yung ating mga anak, kung yung isang tao, wala siyang experience kay God, ay diyang dirit. Diba? Naiinip yan sa gawain. Boring yan. Boring. O ano yung walk with God na yan? Ano yan? Wala sa kanila. Parang sa mga Israelites ito. Kasi ang gusto ni God, ma-encounter niya sila to bring them to Himself. But they refuse. Now, ano naging resulta ng buhay nila? Actually, nangamatay sila sa ilang.
ang nakapasok lang sa promised land, yung the next generation. Kinahabangan lang sila ni God dahil sa kanyang pangako, sa kalamangan ninuno, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Itong pinag-uusapan na ito, boring, corny sa iba. Pag wala kang karanasan sa presensya ng Diyos. Hindi sapat yung head knowledge. Dapat ikaw mismo, ramdam mo siya. Naranasan mo siya. Na-born again ka mismo. Pag hindi ka totoo na born again, kami sa meron naririnig, dati po akong born again, sabi niya, nandito po ako sa inyo. Walang ganun. Ang totoong born again, hindi aalis kay Kristo. Iba yung na-born again sa nag-born again. Ang mga nag-born again, dumalo sa church, pumunta sa church, akala born again na sila. No, you need to personally experience Jesus in your life. When you surrender your life to Him, making Him your Lord and your Savior. Amen. Hallelujah. Kaya, narinig yan sa mga television, di ba? Nag-born again na po ako, naghahanap ako ng totoong church. Ang totoong born again, hindi naghahanap ng totoong church. Siya'y kabilang na sa totoong church. At dadalhin siya ng Holy Spirit sa totoong church. Ang Christ in you, hindi lang ito kabilang sa mga totoong church. We are a part of the universal body of Christ. Nakabilang tayo mula pa sa mga apostol. Amen. Hanggang ngayon. No? Kaya isa natin ang mga evangelical churches that believe on Jesus Christ, on the Bible, salvation by grace through faith. Kabilang tayo, kasama natin yan. Yung mga totoong simbahan ng Panginoon. Pero may mga fake, may mga hindi totoo. May mga iba, sila rin tinataas sila. Hindi si Kristo. Anyway, pangatlo, wisdom. Sabi mo, wisdom. Si Moses kasi, nag-gain siya ng wisdom eh. Meron siyang revelation. Nangusap mismo ang Diyos sa kanya. Meron siyang takot sa Diyos. At alam ni Moses, nakakatakot na mawalay sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sila walang fear of God, puro reklamo. Puro karnal, pagkain, ang iniisip. No? Okay lang na bumalik kami sa Egypt, maging alipin. Sabi na, huwag lang kami mamatay ng gutom. Hindi pa man talaga nag-sacrifice. Konting pagsubok pa lang, naiinip na. Moses, wala bang tubig dito? Anong ginawa ni God? Moses, paluin mo yung bato. Lumabas yung tubig. Kailanman hindi pa nagkulang si God sa kanila. Pero takot magutom, takot mamatay. Ay, anong nangyari sa kanila? Sa galit ni Yahweh, marami sa kanila kinagat ng ahas. Nangamatay. Pero naawa na naman. Namagitan si Moses. Gumawa siya ng tikin na bronze snake. Nilagay sa isang pole, sa isang rod. At ang sino man tumingin ay gagaling. That is Jesus Christ. Amen. When you choose God, you choose life. A life of victory, abundance, and prosperity. Nandun na lahat sa Panginoon. You choose healing when you choose God. When you choose His presence. Lahat ay nandoon na. Walang kulang sa Kanyang presensya. Sabi nga ng Psalm 16:4, in your presence there is joy, and at your right hand there are pleasures forevermore. For your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. Mga kapatid, kay God, nasa atin ang lahat. In Christ, we are rich beyond measure. In Christ, in Jesus Christ, we are complete. We are rich beyond measure. Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Kaya nga po, mga kapatid, ang habon ko sa atin, kagaya ni Moses, bisan yung anak natin, kasama sa church, pamilya, kaibigan, they will not choose God's presence. They choose protection and prosperity. Wala namang masama doon, kaya lang wala si God.
Siguro masama pa rin yun, wala sa God. At maraming nabubuhay ngayon dyan. Na-trap sila. Paano kung wala ng lahat? Ay, walang wifi boring, di ba? Paano kung mga babagsak yung asteroids, siguro, after the rapture and tribulation, paano yung dumating na yung sobrang kahirapan sinasabi sa mundo? Kung tayo po'y dependent sa mga bagay na yan, kawawa. At tanggalin mo ang alahas nyo, sabi niya, para maramdaman nila, pwede silang mabuhay kahit wala yan. Kaya sumusunod ka lang sa akin dahil sa mga alahas, sa blessing, sa mga pala. Yun naman talaga ang reason nila. Dapat susunod tayo kasi pinipili natin siya sa buhay natin. Kaligayahan natin na makapiling ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, huwag nating piliin yung least resistance, sabi nga. The road that is being less traveled, sabi nga, yung hindi dinadaan ng iba. Piliin natin maging kakaiba tayo, kakaya niya Moses, para makitang kakaiba tayo. Amen? Bagamat hindi tayo iniiwanan ng presensya ng Diyos, dapat pa rin nating itong piliin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Bagamat hindi tayo iniiwanan, let us make the right choice. We choose God's presence. Piliin natin ang Panginoon. Yes, Lord God. This is our prayer tonight. Kayo po ang aming pinipili. We choose your presence over everything. We choose you, Lord God. This time, personally, sige, sabihin mo sa Panginoon na siya ang pinipili mo. Siyang lahat-lahat mo. He's your everything. He's your joy. He's your life. Kaya pa natin sabihin yun, Jesus, you are my life. You are my joy. You are my everything. I choose you over what the world can offer. Jesus, you are my Lord and Master, my everything. Hallelujah. Sa ating mga nasa online, baka meron sa atin o maaaring nandito sa loob ng sanctuary na hindi mo pa naranasan si Jesus sa buhay mo. Lumaki ka lang sa church o kaya napunta ka lang but no personal experience with Him. Today, tonight, this is your opportunity to experience Jesus. Personally right now, kausapin mo siya. Surrender your life. Make Him your Lord and Savior. Yes. Tas mo yung kamay. Kayo po na mga nasa hospital, kayo po na mga may mga panalangin, personally encounter God tonight. Encounter Jesus in your life. Sabihin mo siyang lahat-lahat sa buhay mo na kung wala ka, wala siya, hindi ka mabubuhay. Jesus. The Bible declares, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved, shall be delivered, shall be healed. Hallelujah. Thank you, Lord God. Yes. Sabihin mo, Lord, pinipili kita. Lord Jesus, Ikaw ang pinipili ko sa buhay ko. Lord Jesus, I love you. I surrender my life to you. Thank you for dying on the cross. Thank you for saving me. I believe you rose again from the dead and you are alive forevermore. Jesus, I surrender my life to you. I make you my Lord and my Savior. Thank you for dying on the cross
to redeem me, to set me free, and to save me. I love you, Lord. I thank you, Jesus. I give you praise. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Maupo na po tayo. May this short message inspires us, like Moses, piliin natin ang Panginoon. Napakaganda pong mensahe po ng ating Panginoon. Alam po lahat ay na-bless at nangusap po ang Lord po sa atin. Bago po tayo mag-iwaywalay, maganda po, tayo po tayong lahat. And we will pray, pag-pray po natin yung mga mahal natin sa buhay, tsaka po yung mga kamag-anak po natin. Kailangan po kasi yung genuine experience with God. Mga 1 minuto lang po, pwede po ba? Kuha po kayo ng partner nyo, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hawak po tayo ng kamay and let's pray for the family. Pag-pray po natin, personal po, yung pamilya, kamag-anak po na mga kasama natin. Pati po yung mga naka-online. Very important po ito. Walang kabuluhan ng lahat kung walang genuine relationship with God. Hallelujah. I agree with the prayers of my brothers and sisters who are here. The members of the family, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Ito po dalangin namin yung pong genuine relationship with God. Yung totoong kaligtasan. Totoong may relasyon sa Panginoon. Yung araw-araw, siya yung inaasam-asam. Hindi pwedeng ipagpalit ang Panginoon sapagkat siya'y totoong naranasan. And that is our prayer, Lord, na ito pong ma-experience na mga mahal namin sa buhay na wala pa pong ganoong klaseng karanasan. At sila po'y magtuloy-tuloy. There will be, Lord God, the pursuit of God. Ikaw yung kanilang hahanap-hanapin araw-araw. Hallelujah. Yes, Lord. A special prayer sa mga kapatiran po naming maaring nanlalamig. Hindi na po ganoon kaapoy ang puso. Hindi na po ganoon kaalab ang damdamin. Because of so many distractions of this world. We pray for them also today. That they will go back. They will go back to your presence. They will desire you more. More than what the world brings. What the world gives and offers. Ikaw ang inaasam-asam ng puso. At yan ang dalangin po namin. Yes, God. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw ay Diyos ng biyaya. Ikaw ay Diyos ng maraming favors sa buhay po namin. Ikaw ang Diyos na kumakalinga. Sinasamahan kami. Ikaw na nangako that you will never leave us nor forsake us. And yet, we are choosing, Lord God, today na ikaw ang inaasam-asam ng aming puso. Ikaw ang pangunahin sa aming buhay. Ikaw ang pinaka gusto ng aming pong kalooban. Hindi po ang mga bagay dito sa lupa. Sapagkat ang presensya po ninyo, nagagawa ang lahat sa aming pong buhay. Kaya, nagpapasalamat na po kami sa lahat ng iyong mga biyaya, pagpapala, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, maging ang iyong pong kagalakan na nagbibigay po ng lakas sa amin sa araw-araw. Sa pong lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagsamba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. God bless us all po. Magbatihan tayo sa pangalan ng Panginoon. Though we don't want to live this way, Lord, we need you near.
as we go from here. Lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall. May your presence go with us. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall. May your presence go with us.